Hallelujah. Praise God. Dakila Ama, Diyos na buhay, Diyos na pagpapala at Siya kapatawaran. po. Kami po ay nagpupuri sa iyo, nagkakaisa sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at Siya po. katuhanan. Sa pamagitan ng iyong biyaya at ng kahabagan, kayo po ay nandito. At Siya po. isa po kami sa mga humihingi at yumuyo ko sa iyo, lumuluhod ang aming puso, Siya po. ang aming buong isip at kaluluwa. Sabi mo nga po saan man may 2 na magkatipon ayon sa iyong pangalan dito ka sa aming kalagitnaan at anumang hingi namin sa Ama sa Panginoon po ipagkakaloob mo. Kahilingan po namin, O God, upang kami maging karapat-dapat sa iyong Siya po. harapan, ay pakalinisin mo po kami, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming damdamin. Kung may mga bagay kaming mga inuna at na mga bagay na sa tingin namin ay tama, subalit sa iyong harapan ay mali, hiniling po namin sa iyo ng Siya po. tawad. Ama, sa pangalan ni Jesucristo, kami po ay andito ngayon at prayer and fasting of Diyos. Today is Friday and sa paggunita po sa pagkamatay ni Jesucristo, pagpagsakit ng pagkamatay, Holy Friday at Siya po. April 10, 2020 at 3 p.m. Lord, ang iyong banal na dugo lang nakakapaglinis sa aming mga nagawang mga pagsalangsang sa iyong harapan. Siya po. Ikaw lang po ang aming tiyatawagan, ikaw lang po ang nilalapitan. Sa panahon po ng pandemic crisis na ito, God, dahil sa coronavirus, ang iyong corona ng pagtagumpay sa cross ang aming pong ginugunita. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po may hawak ng aming buhay. Siya po. Hindi lang po kami, maging po ang aming mga pamilya, malayong malapit, mga kamag-anak, mga Siya po. kapatid, mga anak at mga magulang at mga kaibigan, maging ugad ang mga bawat partner sa buhay o Diyos. Siya po. Kami po ay marapat mo na makapag-share ng good news sapagkat yung salita ay katulad sa isang double blade na kami ay habang kayo nag-share kami rin po ay natataniman at nakapagtanim din sa aming kapwa ng iyong magandang balita ng salita po ng katotohanan ng pag-ibig na pong walang hanggan at sa pamagitan ng magandang balita na ito sa bagong tipan at bagong pag-asa, bagong buhay ay sumapuso at sumaisip at kaluluwa ng bawat isa. Ikaw po ang tiyataas Ama, ang iyong banal na espiritu sa lahat po sa magandang hapon na ito. Sa pangalan ni Jesucristo kayo pagpupulad ko pasalamat. Amen. Praise God. Basahin po natin sa sinabi sa ano daw ang mangyayari kung ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus. Basahin po natin sa Episode chapter 3 verse 12. Sinabi dito, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Amen? At sinabi din dito sa Galatia 4, sa Galatia, buksan natin ang Bible. Galatia chapter 4 verse 5. Sabi dito ay upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayoy tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Amen. Yung pala sinabi upang palayain. Kung umpisa po natin dito sa chapter 4, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugod ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ito na po, chapter 5. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Amen? At sinabi rin sa 1:5 sa episode, balikan po natin, sa episode 1:5 ay, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Napakaganda ng verse. Amen? Yun. Tingnan din po natin ang Acts chapter dito sa
26:18. Gawa. Sabi dito ay sabi dito sa 18 ng Gawa chapter 26 verse 18, susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Napakaganda. Amen. Iyon pala yung ang maging bunga ng isang taong tumanggap kay Jesucristo. Yun ang mangyayari. Ito ang mangyayari. Kaya, dahil una na po kayo tumanggap at sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, kaya po kayo nag-share. Amen. Dito sabi dito ay susugo sa Gawa chapter kabanata 26 at talata 18. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata. Sino po sinugo niya? Si San Pablo. Amen. Amen. Upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin yung mga tao, kapag naliwanagan pala yung isip mo, upang maliwanagan ang kanilang mata, upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Yung ibig sabihin, kapag mali pa lang pananampalataya mo, paniniwala mo, at mga sabi-sabi lang, mga haka-haka, yun, parang nakapikit yung mata mo at nasa madilim pa. Pero kung nakapakinig ka, nakabasa ka ng magandang balita, yun, katulad ka rin sa naimulat ang mata. Sabi dito, napakaganda, ulit-ulitin po, susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kanila kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang na sa pinapaging banal. So, kaya po tinatawag sa mga mananampalataya ay banal. Amen? Dapat natin tanggapin yun kasi yun ang sinasabi sa katotohanan. At sa pamamagitan kasi ng pananampalataya, tayo ay nagkakaroon ng kaligtasan. Tayo ay nagkakaroon ng naibalik yung relasyon natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Jesucristo. Kasi ang Ama noon nagalit sa mga tao nung unang henerasyon ng natin mga kasalanan sa ating mga ninuno na unang nilikha si Eva at Adan, at nagpasa-pasa sa rinlahi kaya nga nagkaroon ng pag-aaway-aaway, pati si Cain at Abel nagpatayan, di ba? Pinatay ni Cain si Abel. Kaya nga po ang nangyari sa mga ganun, dahil nga nasa ilalim sila ng sumpa, may makahirapan nangyari at pag-aaway-aaway at lahat ng mga karumaldumal na gawa nangyari. Kung napapansin niyo po sa isang sambahayan niyo po, meron kayong ganun na pangyayari, puro awayan, puro kaguluhan, masama salita sinasabi, at ay yung puro selos, galit, puot sama ng loob ang nangyayari. Nangangailangan po ng tulong ang isang sambahayan na yun. Amen? So, ano po ang dapat gawin? Ganito ang ginagawa po namin, nag-share po kayo ng magandang balita, nang sa gayon na po marinig naman ng iba, at bago dumating ang Panginoong Jesucristo ay makalapit na po ang bawat isa sa Panginoon, nang sa gayon makaharap tayo sa Kanya na may malinis na puso at may magandang relasyon sa ating Diyos. Amen? Dahil sa ang kaligtasan nga ay hindi nababatay sa ating mga kundi nababatay sa ating pananampalataya. Ang mabuting gawa natin ay bunga ng ating pananampalataya. Amen? Dahil nananampalataya tayo, na Diyos natin ay mabuti, tinubos tayo sa kasalanan, kung ano pong meron siya, nag-reflect po yun sa pagkatao natin, at sa gayon, i-distribute din natin sa ating kapwa, para tayo channel of blessing. Amen? Katulad sa isang agos ng tubig na hindi tumitigil,
yung batis po baga, yung waterfalls, alam niyo yun, may waterfalls na hindi tumitigil sa pagdalo yung tubig. Yung waterfalls na yun ay bigay ng Diyos, o yung blessing, pinapatakan ka ng blessing na yun. Tapos hindi yun mapapatid. Kaya kapag napatakan ka ng blessing na yun, mag-share ka rin, hindi mapapatid. Pagdating sa iyo, hindi yun natapos. Yung flow ng tubig na yun, tuloy-tuloy yun dapat. Amen. Kasi pag tinapos mo yun at pinagkait mo yung flow nun, ibig sabihin parang totoo bang nanapataya ka? Totoo bang nabiyayaan ka ng ng blessing ng God? Kasi kung hindi natin pwede ipagkait yun, talaga magsasalita at magsasalita ka, magsasabi ka at magsasabi na ang Diyos ay mabuti. Amen. Maraming paraan. Paano mo ipapahayag ang pananampalataya mo sa Diyos? Una, mga awiting, maka Diyos aawit ka, di ba? Tapos yung mga sinasabi mo ay patungkol sa Diyos. Amen. Yung na pagkilala ang Diyos natin mabuti, God is good all the time, di ba? Sa mga simpleng paraan. Kasi hindi naman, may iba-iba po kasi tayong antas ng pananampalataya. Tumataas lang po yung antas ng pananampalataya kapag ang isang tao ay palagi nagbabasa ng Bible. Amen? Kasi habang nagbabasa ka ng Bible, ang Diyos na mismo ang kikilos sa buhay mo. Kasi siya naman talaga ang teacher eh. Walang ibang teacher siya. Ang kikilos siya sa buhay mo, nasa siya po magpapalago niya sa puso mo at magsasabuhay. Sa kusang experience po niyan, ipapa-experience niya sa atin yan, ipaparanas niya sa atin ang kanyang mahiwagang pagkilos. Amen? So, kailangan po natin ay ganito, maging channel of blessing. Ano pong paraan ito? Kasi katunayan, nagbabasa lang ka ng magandang balita at syempre, nakakapag-share na rin po. Continue po tayo, at dito na po tayo sa adoption. Yun. Galatia 4:5, binabasa na po natin. Na-adapt na tayo. Nagkaroon tayo ng actually, dito po yun eh. Kasi ang adoption talaga is, ito yung favorite memory verse ko. Yung binigay sa akin ni God eh. Yung sinabi dito sa Galatia 5:6-7. Ito po yung nang tinawag ako ng Diyos, nagbasa ako yon, at may isang maliit na boses na nagsabi sa akin. Ito yung sinabi niya sa akin habang ako ay nagbabasa. Sabi niya, ito yon sa Galatia chapter 4:6, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng ama ko. Amen. Amen. Kaya't hindi na ka naalipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Napakaganda yung sinabi ng Diyos sa bawat nananampalataya. I-claim mo yun eh. I-claim, aakuin mo yung mga pangako ng Diyos at papaniwalaan mo kasi yun naman talaga ang totoo eh. Yun ang totoo. Na tayo nga ay binigyan niya ng ang karapatang tumawag ng ama ko. Kaya nga po tayo tumatawag ng ama sa pag nagdarasal tayo ng ama namin. Di po ba? Isang sample is na yun ng Panginoon na turo na niya sa atin na ang dasal tayo ng ama namin. Doon pa lang inaano na niya tayo angkin na tayo yung mga anak niya. Amen? Amen. At doon din parang dito sa sinabi sa Galatia, kinikilala niya tayong mga anak yung sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po talaga totoo. Kasi yung mga mananampalataya sa kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya patunay naman po talaga sa John 1:12. Sabi dito, basahin natin uli yung John 1:12. Sabi dito ay ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So, ang mga manapatay pa tayo, malaki ka na.
nakakaintindi ka na ng magbasa, mag-unawa sa mga aral. Yun, pag napaliwanagan ka tungkol sa pananampalataya kay Jesus at tinanggap mo siya, pinaniwalaan mo siya, ito yun. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun po. So, dapat papaniwalaan po yan. Kasi yun ang pinaka-batayan natin ng proteksyon na binibigay ng Diyos sa atin. Isa yan sa mga proteksyon na binibigay niya sa atin bilang tayo ay may katiyakan sa ating mga binabasa. Sapagkat yun isa na rin po napatunay talaga dito. Sinabi sa Hebreo na ang anak ang maniningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Yun. Yung makapangyarihan yung salita, maiingatan ka. Kasi bakit? Kapag nabasa mo dito, katulad sa John 1:12, sabi dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nalig kay Jesucristo ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Dito pala, nagbabasa ka at naintindihan mo, naniwala ka, tumatanggap ka, nananalig ka, naniwala ka sa Kanya. Ito na ang akuin mo, napakaganda pala ng mensahe ng Diyos. Kaya pala dito naiingatan niya tayo. Siya nag-iingat sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Magkasama po yung salita at gawa, sapagkat ang mundo ay, ang sansinukob ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. At ang tao nilikha niya sa pamamagitan ng salita at gawa. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito ay, kasi sinabi sa Genesis 1:27, alalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. May kausap siya doon, kausap niya ang bugtong na anak, at sinabi niya ay, kasi sila yung nilikha nga ng Diyos na isang lalaki at isang babae. So, inhiningahan sa ilong. So, may salita at may kasamang gawa. Kaya ang pagliligtas ng Diyos talaga, salita at gawa. Amen? Kaya yung nauna yung salita at sunod yung gawa. Katulad din sa atin, nauna yung pagbigkas natin ng pananampalataya, sunod yung gawa natin, yung bunga ng ating pananampalataya. Kaya nagkaroon tayo mabuting gawa. Ganoon din po yan, may similarity, di ba? Sa pag iidolo natin kay Jesus. Amen? Hindi na sa paraan ng pag-iidolo ng ng mga rebulto na nilikha ng Diyos. Hindi na yun doon sa parang, kundi yung pag-iidolo natin mismo sa laman ng puso natin. Amen? Dahil sa paniniwala natin kay Jesus. Yung actual na tayo na mismo yung buhay na instrument ng Diyos. Hindi na natin kailangan gumawa pa para maging instrument ng Diyos yung mga kahoy na uugitin pa natin para maging instrument para mailapit tayo sa Kanya. Direkta na, amen? Kaya napakabuti ng Diyos. Tingnan mo dito, Yun. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So, yung sanctification, nilinis na niya tayo sa kasalanan. Dahil nga sa ginawa niya, naibalik na tayo sa Ama sa pamagitan ng kanyang pagtubos sa atin. Kaya yung araw ng ngayon, araw ng mahal na araw, Holy Friday. Yun ang ibig sabihin ng tinubos na tayo ni Jesus sa kasalanan. Amen po ba? Amen. At tayo ay magpasalamat sa Diyos. Pray tayo. Dakilang Ama, napakabuti mo, O Diyos. Marapat kang pasalamatan. Ang pagunita po sa iyong pagkamatay sa cross, ang nagbigay sa amin ng buhay na ganap at kasiya-siya, at pahantong sa buhay na walang hanggan sa langit. Hindi lang po kami, kundi po yung mga tao na nangangailangan din po ng tulong mo. Maiparanas po sa kanila, sa bawat isa. Maipadama po na andiyan ka po. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Tunay nga po na ang marapat lamang na ako yung mga pangako, yung salita, at patungkol sa yung ginawa sa cross ay napakahalaga ng buhay ito sa bawat naniniwala sa iyo. Salamat po na hindi ka kunwari, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat at tunay kang Diyos sa lahat ng oras. Lord, kami po ay bagamat hindi karapat-dapat, subalit ipong minarapat kaya po nagpapasalamat po kami. Patuloy po nagpapakumbaba at ikaw lang po ang tinataas namin sa pagtitipon na ito. Ang iyong pangalan, ang iyong dakilang pangalan lamang po ang aming tinataas, Ama. Napakabuti mo, O Diyos, at marapat kang pasalamatan sa lahat ng oras. Salamat po sa iyong kapurihan, O Diyos, Ama.
Sa pangalan ni Jesus at sa pakikipasan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord.